Ang suspect na si Irma Digman nang maging wanted siya sa mga kasong estafa mula taong 2004. 16 na taon na lumipas, ito na ang itsura ng suspect ngayon nang madakip siya ng Eastern Police District Special Operations Unit. Bumaba ang timbang, flawless na ang kutis at nagpaputi. Nagpatangos ng ilong, alagang parlor na ang buhok at hindi na buhaghag. Malaki na ipinagbago yung kanyang itsura at halata mong talagang meron siya intensyon na i-complete. Kaya kausap yan, no? Si ano? Pagkatao at itsura. Ayon sa pulisya, lumilinya raw sa construction ng suspect. Ang kanya raw modus, maghanap ng mga nais na mamuhunan sa mga umano'y proyekto ng gobyerno. Kapag nakumbinsi na niya ang mga potensyal niya magiging biktima at kapag ito ay nakapagbigay na sa kanya ng halaga ng pera na napag-usapan nila, bigla na lang daw itong maglalaho na parang bula. Hindi rin daw totoong may mga government project ang suspect. Ayon sa OFW ni Dayan, dahil matamis daw ang dila at nakakasilaw ang alakas, kotse at lifestyle, madali raw siyang naikayat na mag-invest. Dinahandaan nila kung kailangan na natin umpisahan. Ito, may babayaran tayong ganitong tao, kailangan bigyan si sekretary ganito. Sa isang iglap, natangayang 13 million pesos ni Dayan na naipon niya sa halos 18 taon niyang pagtatrabaho sa Iraq at Afghanistan. Sinira buhay ko. Dayan pangalan niya. Hindi ako magkagiwalay sa asawa ko, mga anak ko. Nakabidyo ka, di ba? Muntik na hindi makapag-aral. Sinira tayo. Alam mo yung pinagtrabaho mo na matagal, mga anak ko nasa magandang eskwelahan, tapos hindi na makapasok. Ayon sa pulisya, ngayon pa lang 5 komplainanta na umano'y natakbuhan ng higit sa 100 million pesos ang lumutang para ituloy ang mga kasong syndicated estafa at paglabag sa bouncing check law. Laban kay Digman na gumagamit din daw ng mga pangalang Irma Taule at Sarah Jane Saavedra. Aside from these 6 cases na na-discover namin na mayroon siyang warrant of arrest, mayroon pa sa other pending cases. So medyo madami. So siguro hindi siya makalabas basta-basta. Please come up in the open, pumunta sa office, ibigay yung mga document and para matulungan namin kayo. Tumanggi ang suspect na magbigay ng pahayag. No comment. Sabi ng lawyer ko, hindi ako magpapa-interview. Yes, mayroon akong abogado. Kausapin niyo na lang abogado ko. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras.